natin nandiyo dyan. Panoorin nyo rin ha, labas muna kayo ngayon. Matindi pag-uusapan natin ngayon. Labas kayo, tapos punta kayo sa inyong browser, type nyo Boss Dada TV o Boss Dada Space 2.0. Tapos subscribe kayo, libre ang pagsasubscribe. Pero pwede rin kayo magpakulay dyan para naman may tulong kayo sa buhay. Pambayad man lang ng mga piyansa, pambayad man lang ng mga abogado dahil nuknukan ang dami ng mga kaso sa atin. O kaya siguro ganito, ito na siguro. O na talaga mag-ano kami. Ito talaga siguro ang aking advokasya. So, death threat dito, pang-aasar dyan, bashing dyan, walang kwenta sa akin. Hindi ako natatakot kahit ano man dyan. O hindi naman drugs na Nobel ang kaso ko. Hindi naman ako human trafficker na Nobel ang kaso ko. Hindi naman murder ang kaso ko na Nobel. So kung ano naman ikakaso niyo sa akin, kahit makulong ako ng ilang buwan, okay lang yan. Basta lumalaban tayo para sa bayan, wala tayong pakialam. Tayo natatakot. Mga hinuli-huli si Jason sa, hinuli si ganito, kinulong si ganyan, okay lang yan. Oo, lalaban tayo. Kahit na wala tayong pambayad ng abogado, sige, laban pa rin tayo. Matatapos din naman ng mga yan, hindi naman forever nasa kapangyarihan niya mga isa na nga nakakarma mga hudas na yan, di ba? Natanong nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ako medyo mahaba-haba itong ano natin, mahaba-haba itong pagkukwentuhan natin ha. Oo, ano na tayo. So nandito na nga tayo sa mga bossing, medyo magulo talaga mga nangyayari ngayon. Ito para sa akin, this is another divine intervention. Itong mga nangyayari. Sa sobrang dami ng nakulimbat na pera na itong mga kurakot na mga hayop na ito, mga hudas na ito, itong mga buwisit na ito, mga salot, mga yawa na ito. Sa sobrang dami ng kinulimbat nila, akala nila kaya nilang itago yung mga baho nila. Sobrang baho ng ginawa nila Meron namang corruption no mga nakarang administrasyon. Kahit naman nung panahon ni Pangulong Duterte, meron pa rin nakalusot na pigilan pero may mga nakalusot pa rin. Pero yung mga administrations before him, madami pa rin mga corruption at merong mga corruption. Pero wag ka ha, nunca, sabi nga. Wag ka, ang corruption noong panahon, mga bossing, maliitan lang, komisyonan lang. As in komisyonan lang, hindi naman putang ina talagang ginost Ghost project talaga yung mga corruption ngayon. As in dati, paggawa ng tulay, kalahati lang. O kaya paggawa ng tulay, dapat makakadaan 10 sasakyan pero 5 lang. Substandard lang o kaya overpriced lang. Tapos yung proyekto, pero overpriced nga lang yung project. Tapos naghahati-hati sila. Meron pa rin napapakinabangan mo pa rin yung proyekto, pero overpriced nga lang. Pero hindi din siya substandard Hindi siya substandard, hindi siya tinipid. Maayos kung ano yung plano, nasunod naman. Pero kung 10 piso lang yung value ng proyekto na yon, ginawa nilang 1 bilyon. May proyekto pa rin. Nadadaanan mo pa rin kalsada, nadadaanan mo pa rin yung tulay. Yung infrastruktura nandoon pa rin. Hanggang ngayon nandoon pa rin, mini-maintain na lang. Pero sobra-sobra nga lang yung kanilang budget doon. Pero at least napapakinabangan mo ngayon sagad Sagad nung administrasyon ni Bongbong Marcos, sinagad niya. Pantakin mo, may tinusukan lang nila ng 2 bakal tapos na yung proyekto. Ibig sabihin, 100% nung pera ninakaw nila. Dati siguro mga 20% lang nung total na budget yung kinukulimbat nila, sagahati-hati sila. Pero ngayon, ang ginawa talaga at least mga 90%. 90% ng project, nung pera ng project, ninakaw nila. Ano nangyari doon sa project? Wala. Okay, sabi ko nga ako naman, ano naman tayo pagbigay naman tayo? Okay man sa atin na kumumisyon kayo. Okay man sa atin na sa 100 milyon, meron kayong mga 10 million, ganun. Kasi 10 million na yun, paghahati-hatian nyo, mula DPWH hanggang pataas. Oo, okay man lang yun kasi actually hindi yun okay, mali yun. Pero mas gusto ko na yung ganun na may natatapos na proyekto kesa totally 100% or at least 90% nung pera ninakaw nyo. Sobra naman yun. Di ba? Sobra naman yun mga bossing. Hayop yan. Yun ang problema ngayon Sumobra-sobra. Ngayon dahil sa sobra-sobra nung ninakaw nila, nakita ng taong bayan, putang ina yan. Ang laki ng utang natin ngayon, 18 trillion. Alam mo ang utang natin? Dollars. Tapos, ang taas ng dollars ngayon. Ang taas ng dollars, tas bagsak ang ekonomiya natin, tas ang taas ng inflation. Imaginein mo, kung yung utang natin, inutang natin yung dolyar, halagang 50 lang. Ngayon, binabayaran natin yung inutang natin sa halagang 61 pesos. Gaano kalaki yun? Pati mga apo-apo ng mga apo ninyo nagbabayad ng utang. Okay man lang na mangutang pero yung mangutang, tas nakawin mo. Utangin na, napakasama na ng ugali mo nun. Mas demonyo ka na sa demonyo nun. Di ba okay lang yung mangutang? Nangutang ka ng 1 trilyon, tapos mga siguro 900 billion. Nilagay mo sa bayan, 100 billion, pinaghati-hatian nyo, gano'n. Okay na siguro yun. Kesa naman yung buong inutang nyo, ninakaw nyo. Naman mo, utang kayo ng utang, itong administrasyon, utang ng utang, wala naman nagagawang proyekto. Puros kaululan, kabalbalan ang ginagawa dito sa Pilipinas. So ngayon, sa sobrang dami ng issues, yung tao nagising ng katotohanan dahil sa mga vloggers, nagising ng katotohanan dahil sa dami ng mga exposés, dami ng mga documentaries, dami ng mga naglalabas sa social media. Dahil talaga sa social media, utang na loob natin sa lahat ng mga nalalaman natin sa social media. Wala man tayo tututunan sa mainstream media. Mga gago yung mga yan puros mga kawatan yan mga yan. Tingnan mo ngayon,
Yun, ayan na nga. O, papunta na nga tayo roon, mga bossing, sa mga bayaran na media. O, tingnan mo. Peanut Gallery Network, PGMN. O, di ba nasasangkot sila ngayon sa isang malupit na iskandalo? Ano yun? Ano yung iskandalo na yun? Na inaalok nila yung kanilang documentary o yung kanilang investigative documentary sa halagang magkano? 350 million. Laki palakpakan. Sana all. So yun yung yun yung at least yung istoryahe o na meron na daw may binibenta raw na extortion, robbery extortion, something like that. Isang media outlet 'yan. Nako po. Yan ang isa sa mga pag-uusapan natin. So itong mga mainstream media na to, wala talaga tayong matututunan dito. Manood na lang kayo sa mga vlogger, manood kayo sa Banateros, lalo kay Boss Dada. Matutuwa na kayo, marami pa kayong matututunan. Simulan na natin yung usapin na yan. Si Franco Mabanta na may-ari ng Peanut Gallery Media Network, PGMN. Si Franco Mabanta. Siya ang may-ari ng network na yan. Sino ba si Franco Mabanta, mga bossing? Yan na natin. Ipaliwanag lang natin sa inyo. Si Franco Mabanta, during Duterte's time, ano na yan? Political operator na yan. Oo, operator na yan, political. Nung panahon ni Pangulong Duterte, sumuporta yan sa mga gusto ng gobyerno, ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Inaway niyan si Jobber Laurio, pero media operator talaga ito, social media operator talaga ito. Ito talaga ang expertise nito, yung propaganda. Hindi naman siya nagtatrabaho sa mga Duterte, pero during that time nagpo-promote na siya ng mga ginagawa ng mga Duterte. So suma total, parang ako din, 'di ba? Hindi naman ako connected sa mga Duterte. Pero nagko-content ako, pinagtatanggol ko yung mga Duterte. Meron na ba akong relasyon sa kanila pagka ganun? Para sa akin, wala. Maaaring gusto ko lang talaga sila. Sabi ko kasi wala kami nakukuha bayad sa mga Duterte. Kahit sangkusing, wala. Wala talaga, pasensya na. Wala talaga. Hindi sila kuripot. Pero siguro talagang hindi sila ganun. Hindi sila nagbabayad at wala sila sigurong pondo para magbayad ng mga personalidad para iangat yung kanilang pangalan. Kasi magaling man sila magtrabaho. O pag magaling ka magtrabaho, yung trabaho mo, yun ang magdi-defend sa'yo. Yung trabaho mo na nakikita ng taong bayan, pag may nang fake news sa'yo, yung taong bayan ang lalaban. Dahil alam ng taong bayan, nararamdaman ng taong bayan yung husay mo at saka yung programa mo. So si Franco, aligned dyan sa Duterte. So nung nanalo si Pangulong Duterte, tinatry niya na siguro kumita sa mga Duterte or i-hire siya ng mga Duterte. Kaya lang hindi kailangan ng Duterte yun eh. Yung Duterte may mga organic na supporter na hindi niya kailangan magbayad ng pera para lang pabanguhin ang pangalan niya eh. Pero aligned siya sa mga Duterte. Ito na, come 20 tapos 20 yung 2016 na yon, natalo din si Bongbong Marcos. Natalo si Bongbong Marcos sa pagka-vice presidente kay Leni Robredo. So, ngayon, nung natalo siya, syempre, age na ng social media yun eh. Si Bongbong Marcos, wala siyang social media noon. Wala siyang social media group, so wala siyang troll farm. Ngayon kasi may troll farm na daw yan eh. So nung natalo siya noong 2016, sama-sama talaga ng loob niya, inilaban niya talaga 2018. Kinuha na nila ito si Franco Mabanta. Siguro inoffer na ni Franco Mabanta yung kanyang specialty dahil magaling talaga siya pagdating sa social media. So 2018, lumabas naman yan mga bossing sa mga balita na naitap na nila si Franco Mabanta. So during the time na Duterte supporter si Franco Mabanta dahil Duterte ang gobyerno noon, naging tao na siya. 2018 pa lang, 2 years pa lang na nauupo si Pangulong Duterte, tao na siya ng mga Marcos. At maraming mga magpapatunay, maraming mga pictures at saka mga news clippings or mga reports sa mga online news, mga dyaryo na magpapatunay na talagang totoo 'yan. So, connected si Franco Mabanta since 2018 hanggang kailanman. Pero ang alam ko, nagkaroon ito ng problema sa paggamit ng pinagbabawal na pulburon. At ito daw ay napasok sa rehab at nakumpleto naman niya yung kanyang tawag dito, yung sentensya. For the lack of a better term, yung sentensya natapos naman niya. So ibig sabihin, Diyos ko po, meron silang common common denominator. Sabi nga ni Amy Marcos, 'di ba? Addict daw tong kapatid. Sabi niya, tapos may issue na itong si Mabanta nalulung din sa parehas na utot.
mamahaling utot na addict sila pare-pareho doon, pero siya baka sumobra-sobra kaya ayun na ni-rehabilitate siya. So nung na-reinstate siya, na ano siya na ano bang tawag doon? Yung naayos niya yung kanyang buhay, lumabas siya ulit pero hindi ko alam kung nagtatrabaho pa siya sa mga Marcos. Pero definitely, merong ano yan, merong connection pa rin yang mga yan. At ito nga, nagtayo siya ng Peanut Gallery Media Network. Kasi yan talaga yung ano niya, yun talaga yung linya niya. Social media, platform, ganyan, YouTube, Facebook, yan talaga ang linya niya. So, eto na ngayon. Fast forward. Panahon ni Bongbong Marcos. Ang tanong, may connection pa ba siya sa mga Marcos? Yun yung hindi natin alam. Oo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap